Ka pumunta doon sa telco, makikita mo yung data usage ng area, ng specific area. Makikita mo yung IP address ng mga telcos. Kita mo na ang usage ay mataas. Pwede ka na magduda. New one, yung kay ano to, kay Alice Go. Yes. So in other words, nagkaroon na sila ng preservation order na hindi nila magagalaw itong mga properties to na to. Itinanggi ni suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo na may kinalaman siya sa mga death threat na natatanggap ni Senador Sherwin Gatchalian. I assure the public and Senator Win Gatchalian that I do not pose any threat to him or to anyone. I believe in and adhere to the rule of law, and not the rule of men. Saad ng alkalde sa inilabas na official statement sa Facebook. Kinokondena raw niya ang ganoong hindi makataong gawain dahil maging siya ay nakakatanggap din ng pagbabanta sa kanyang buhay, buhat ng masangkot sa issue ng illegal na pogo. I categorically deny any involvement in the death threats received by Senator Win Gatchalian. I have no capacity, much less intent, to cause any harm against anyone. In fact, I myself have been receiving actual and online threats since the start of this issue. I am well aware of the feeling of receiving threats against my person, safety, and security. Thus, I strongly condemn such inhumane or callous acts. Ani Guo. Simula nung nagsimula tayo dito kanina umaga ng mga alas 10 at mag-aalas 4 na. Lagi natin sinasabi na nahihirapan pumasok dahil hindi nila makita kung sino yung mga illegal operators. Kaya ako natanong, Mr. Chair, yung telco. Kasi kung titignan mo yung mga inisyo na licenses ng PAGCOR at yung iba yung naging illegal na, pwede kang pumunta doon sa telco, makikita mo yung data usage ng area, ng specific area. Makikita mo yung IP address ng mga telcos. And from there, madedetermine mo yung usage ng mga kumpanya na gumagamit ng mga internet nila. Pag nakita mo na ang usage ay mataas, pwede ka na magduda. At second, eto mga internet providers, Mr. Chair, may mga receivables ito by the millions, by the hundreds of millions for using their services. Maniningil yan. So, alam natin specifically if we will ask for the coordinate, malalaman mo eksakto sa pupunta yung linya nila. Kasi tatanungin natin yung mga LGU. Congressman Richard Gomez. Yes, sir. Will you want to invite the telcos regarding this matter? Mr. Chair, Kasi nakita ko yung there will be nakita ko yung significant ng sinasabi mo eh. Yes. Mr. Chair, in case there will be a subsequent Yes, there will be committee meetings or joint committee meetings, I would like to move, Mr. Chair, to invite the major telcos, even the small internet service providers in this committee regarding IGLs and POGOs. Mr. Chair, I move. So the COMSEC is hereby directed. There is a motion and duly seconded and hearing no objection. The said motion is now approved. Directed to invite those telcos. Same with names and amusement. Okay. Mr. Chair, I would like to add to that. Can we also invite the NTC? Yes, Even the Securities and Exchange Commission should be part of this also kasi kailangan mo ng korporasyon andito ba siya? Okay, NTC. So Okay. we will be inviting over also the NTC. Yes, thank you. Si Chairman Cordoba. Sige, go ahead. Just to continue, Mr. Chair, together with the anti-cyber crime group, with PAGCOR, the LGU, and the telcos, mapipinpoint na direkta yung kung saan yung malakas gumamit ng data. Tama ho ba? Anti-cybercrime group. Tama, di ba? Tama, malaman natin kung saan pupunta yung malakas gumamit ng internet. Yes sir, for as long as public yung IP address, makikita natin yung general location nila. Public kasi ginagamit pa negosyo eh. At saka naka-install sa mga LGU eh.
So tanong ko ngayon sa LGU, dalawa ba nandito? Porac and Bamban. Meron ho ba naka-install ng mga fiber optics sa inyo? I think meron po. Meron. Yes. Sa Bamban po? Meron po, no? Okay. Kasi imposibleng walang fiber optics sa inyo dahil nag-ooperate ho sa inyo eh. Hindi ho pwede na wala ho silang dedicated fiber optic lines for their operations. Ngayon, ang tanong ko naman, next Mr. Chair, with regards dun sa mga LGUs, siguro unahin natin sa sa Pora kay Mayor Capil. Isabay ko na rin yung isang tanong na lang para po sa inyong dalawa. Yung po bang pinagtatayuan ng Pogo, ano ho yun dati? Ano yung lupa na pinagtatayuan ho nila dati? Ito ho ba ay farmland? Ito ho ba ay protected area? Ito ho ba ay rice field dati? Ano ho ba ito? Actually, titled po siya. Yung, Yes, title as what? Anong land classification niya? yung sa amin po, agri siya ng Farmland. farmland. Yung sa ano po, yung sa Bamban po. Ano yung lupa pinagtatayuan nung palayan ba yan Dati po dati? ay palayan. Palayan dati ano? Agriculture. Ano dalawa po ba? Pwede kayo mag-reclassify ng palayan into, anong ginawa? Built-up area o commercial? Anong Ayan ginawa? po ay hindi pa ako vice mayor noon. Pero ngayon po na Vice Mayor ko yung po bang rice land, pwede natin i-convert into built-up area or commercial? Pwede po. Para sa akin po hindi. Ano pong ginawa ng LGU ninyo? At yung pong barangay captain doon, siya po ang nagre-classify. Oh, pero ang nagbigay po ng classification, ang nag-approve na Sanggunian. Opo, after the Hindi niyo sa ni-revoke, hindi niyo ni-revoke yung yung classification. As Vice Mayor. As of now po, dahil kasi nandiyan na po yung mga building na malalaki. Kaya po Kahit lalo na ho ngayon, kaya ako lang binibring up yun. Because, Mr. Chair, if we do not protect our farmlands, pag yung mga LGUs hindi na lang intindihan na reclassify ng mga rice lands, maubusan tayo ng rice lands, which will also affect our national security. Second, but that's beside the point. Ngayon po, yung property po na nasa Bamban at saka sa Porac, Asa Cruz, ito ba lahat on hold na? Ito ba lahat naka-under sa preservation order? Yes, Mr. Chair. Okay. Ano yung reason bakit nalagay sa preservation order itong mga properties na ito? Unang-una, sir, gamit po yan in a criminal activity. So that's one. So if ever na ganun po yung kinasasakutan ng isang lugar, then we can subject them for asset forfeiture, being involved in criminal activity, sir, or ginamit sa criminal activity. And in cases, sir, sa mga POGO, sir, na nire-raid po natin, sir, lahat po ito, sir, sinubject natin for asset forfeiture. Both the property, the building, and even the vehicle, sir. Yung mga luxury vehicles nila nandun, sir. So yung mga nasa preservation order, hanggat nandun siya sa preservation order, hindi natin pwede siyang galawin, ano? Pwede nang galawin ito, hindi pa. Pwede naman po, sir. Actually, yung isang building po sa Pasay na POGO na ni-raid po natin, sir, ginagamit po namin ito bilang detention cell ng mga nahuli po nating mga POGO. So wala po kasing detention cell ang BI, Immigration, to hold about 1,000 of POGO workers. So what we did is yung isang building po na forfeit po natin o na nagkaroon po ng asset preservation, ginagamit po natin siya sa mga government activities. Yusek, General Cruz, will it be wise for the government to, pwede ba natin gawin na yung preservation order, gawin natin for future to in favor of the government para maging fully owned by the government? Is that possible, Mr. Yusek?
Possible po yun, sir. Legal process naman po yun that enables the government to seize the property Yes. at magamit yung asset po, sir, in yung pwede yung gawing eskwelahan or whatever the government would think of, sir. Mr. Chair, hindi ko alam kung ano yung process na kailangan natin gawin para mas speed up natin yung